Alam po ninyo mga kaibigan, sa kasalukuyan pong mga galaw ng ating mga politiko sa Kongreso at Senado, wala po silang ginagawang reforma para mawala ang graft in corruption sa ating bansa. Alam niyo kung bakit? Ang tamang pagbabago para mawala ang korupsyon sa ating bansa, ipagbawal 100% na ang politiko ay maging kontraktor o kahit na sino na sa gobyerno dapat hindi kontraktor. Walang kinukuhang mga kontrata sa gobyerno. Yan po ang ugat ng korupsyon sa ating bansa. Ang kailangan po dyan, bagong batas. Kasi yung kasalukuyang batas na nagbabawal na mag-business ang government official sa ating pamahalaan, nabaliwala na. Hindi nila sinusunod yung issue ng conflict of interest. At dahil dyan, hindi nila sinusunod ito, dapat gumawa ng bagong batas na lahat ng government official, appointed, career official, o elected official ng bansa, hindi dapat magpatakbo ng construction company. Kahit dami pa yan. Pag na-identify, dapat ipagbawal. Asawa, pamangkin, kamag-anak ang ginagamit na dami. Kasi ngayon, hindi na ikakaila. Hindi ko nila lahat, pero marami po kontraktor. Congressman na, kontraktor pa. Governor at mayor, kontraktor din. Yung asawa, mayor, yung asawa, kontraktor. O yan ang mangyayari. Corruption po yan. Nagiging kawawa lang po yung mga district engineer at mga opisalis ng ating gobyerno. Takot sa mga politiko. Takot sa kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado. Dahil pinapairal ng mga yan ang in aid of legislation pag hindi sumunod sa gusto nila. Kahit na ho personal or conflict of interest ang galaw. Saan ka nakakita na yung governor, mayor, congressman, kontraktor, tapos incumbent, ay di 2% na ang kukunin niya. Kung kukuha ng 10% sa bawat project, di 20% na yun. Kontraktor at governor, isa pala yun. Kung hindi man yung governor o mayor at congressman yung ang nakalagay dyan, o siya mismo yung kumuha, pero yung pala naman nakapangalan sa anak, yung company, nakapangalan sa pamangkin, nakapangalan sa asawa, sa pamilya, dami. O isa kanila rin pupunta yun. Itong mga district engineer at mga opisalis ng ating gobyerno, hindi naman makatanggi sa gusto ng kontraktor. Governor, mayor, kontraktor. Kasi takot sa kanila. Takot sila dahil baka silang matanggal. Napakadali nilang sirain para matanggal na district engineer. Napakadali nilang sirain para matanggal na regional director at secretary ng anumang departamento na mayroong malalaking pondo. At dahil dyan po sa laganap na yan, matagal na. Ang kailangan ay bagong batas na ipagbawal 1,000% na kahit dami, basta malapit na kamag-anak o kung anuman ang construction company na pag-aari ni mayor, ni governor o sino mang local official, ni congressman at senador, yan ay bawal. Ang dapat na batas na gawin dyan, resign ang politikong ma-identify na kontraktor. Kasi bawal po yan, malinaw na conflict of interest. Malinaw na po ay yan ay racket. Dahil lahat naman nangungumisyon. Nangungumisyon yung taga-executive department, nangungumisyon ng congressman at senador, tapos nangungumisyon pa yung kontraktor, ay kanila rin yun, ay patay tayo. Wala ko kasing batas na nagbabawal dyan. Yung conflict of interest na issue sa under the law, hindi nila yun. Wala sila nun, ang kapal ng mukha nila. Hindi sila nahihiya. Kaya naman nakita niyo ang buhay dito sa Pilipinas. Politiko, kontraktor, government official na involved sa kalokohan, sila yung naglalakihan ng mga bahay. Maraming mga luxury car, nagpapaaral ng mga anak sa mga exclusive na school dito sa Pilipinas at sa abroad. Ay saan galing ang pera niyan? Yan ay pera ng bayan. Hindi ko po nila lahat, pero marami po. Ngayon, meron nga pong merong probinsya na yung governor, dating congressman, kontraktor. Yung incumbent congressman ngayon, kontraktor din. O yan ang mangyayari sa bayan natin. Kung yung congressman nakaupo at yung governor
ay parehong kontraktor. Sila yung magpapatakbo ng mga project sa kanilang probinsya. Doble-doble ang komisyon niyan. Walang magagawa dyan ng DPWS o anumang ahensya ng gobyerno. Dahil matatakot doon sa congressman, matatakot doon sa governor na kontraktor. Kontraktor. Yung mga senador, kung wala mang construction company, pero may mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, na kontraktor din, kasama yan sa nangungumisyon. Pag hindi po ginawa, sana yan ang maisip ng Malacanang. Gumawa ng proposed bill, i-certified ng Pangulo para ma-approvean kaagad. Pag hindi yan ginawa ng congressman at mga senador, ibig sabihin, mayroon silang masamang plano. Ayaw nilang itigil ang korupsyon. Ayaw nilang itigil ang kanilang pagsasamantala. Ayaw nilang itigil ang walang awa na pagnanakaw sa pera ng bayan. Ganun pong kasimple. Real talk lang tayo, sa totoo lang. Wala eh. Ilang buwan ang pinag-uusapan ng korupsyon. Meron na ba kayo nakitang proposed bill sa Kongreso at Senado para ipagbawal ang pakikialam ng politiko sa kontrata? Wala. Kasi sila yun. Ayaw nilang gawin yun. Yung mga dating congressman na ngayon governor, mayor na kamag-anak nila, asawa o kapatid o kung anumang relasyon ang pumalit sa kanila sa Kongreso. Yung political dynasty, bawal sa batas pero baliwala sa kanila. Lahat ng bawal, baliwala sa kanila. Ganong kagarapal ang politiko dito sa atin sa Pilipinas. Malayong-malayo sa ibang bansa, walang kahihiyan. Hindi ko nila lahat. Pero karamihan sa kanila, corrupt talaga. From senador to barangay chairman. Isama na natin ang vice president. Isama na rin natin ang Pangulo. Kung hindi man itong Pangulong ito yung nakaraang Pangulo, alam na natin kung ano nangyari. Di ba? Kasi kung ayaw talaga ng Pangulo ng talagang korupsyon, meron dapat gagawing malaking pagbabago. At batas ang kailangan. Hindi makukuha sa pakiusap dahil makakapal ang mukha nitong politikong ito. Hindi yan matatakot dahil makakapal ang mukha. Kahit na anong gawin mo sa mga yan. Baliwala kasi kumikita sila. Pero paano ang mamamayang Pilipino? Pagod na, hirap na. Ang namatay dito sa Luzon, namatay sa Visayas, namatay sa Mindanao dahil sa pagbaha. Nasirang ari-arian, bahay at sasakyan. Yan ay isa sa dahilan korupsyon. Yung illegal mining, illegal quarrying, illegal logging. Sino ba nagbibigay ng permit yan? Governor at Mayor at Department of Environment and Natural Resources. Kaya huwag tayong magtataka. Bakit ang putik at mga bato nakakarating ng syudad galing sa bundok? Kaya yung kanilang ginagawang mga project na flood control at iba pa, wash out pag dumating ang volume ng tubig at mga bato at putik. Kasi maliliit yung project, mas matindi yung galit ng kalikasan. Pero alam ba ninyo, maraming kumikita sa kalikasan yan. Maraming kumikita sa baha. Dahil tuloy ang construction. Hindi naman pwedeng walang construction pagkatapos ng flooding. Kailangan gawin. O sino ang kontraktor dyan? Kontraktor na naman. Governor, Mayor, kontraktor. Iyan ang paulit-ulit, Mr. President. Dapat tumbukin nyo ang ugat ng katiwalian dito sa ating bansa. At ito ang sinasabi ko. Hanggat pinapayagan at nakakalusot ang mga kontraktor na incumbent government official sa executive department, sa legislation at iba pang opisina ng gobyerno, hindi mawawala. Paulit-ulit ito, taon-taon ito, maniwala kayo.